lagi nilang tinitira o lagi ho nilang sinasabi na kuya si Bongbong Marcos, weak presidente. Lagi nilang pinag-iinitan, sinasabi nila mababa ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at ang mga Duterte ay pataas ng pataas. Sabi ho nila yon. Nino, no mga DDSO, mga kababayan. Tsaka yung mga survey na di umano'y binili daw ho o binayaran daw ho, mga boss chief sir. Kasi paano naman ho maniniwala ang mamamayang Pilipino noon? No? Paano nyo po mapapaniwala ang mamamayang Pilipino na tumataas ang survey ng mga Duterte kung ang nakikita naman po nating mga balita talaga, mga legit, galing po diyan sa mga mainstream media. Ayan po, halos 1 billion halaga ng illegal na droga nasabat ng PIDEA ngayong Agosto. Kung mas nakikita ho natin, mga boss chief sir, no? Sabi ni Woody, sayang, gwapo mo pa naman. Mali side mo. Dito ka sa amin. Duterte for the win. Inan nyo. Magpapakaututo ako. Eto nga, laban kontra droga ni Duterte versus laban kontra droga ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung dyan kay Duterte, puro pa piso-piso ang huli. Di ba? Puro pa piso-piso. Ang lakas ng loob ng mga Duterte. Meron tayong weak president. Mahina ang presidente natin. Humihit-hit nang ipinagbabawal na gamot ang ating presidente. Anak ng tokwa. Hanapan mo ng ebidensya. Wala. Kinabukasan, iba na yung sasabihin. Ngayong araw sasabihin, nako, may bangag tayong presidente. Kinabukasan, nakahawak dito sa pisngi. Ay, wala man ako sinabing ganun. No? Wala man ako sinabing ganun. Baka antibiotic lang. Ang gulo. Ang gulo. Di ba, mga bossing? Eto, kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, rektahan. Nung isang buwan, ilang bilyon yung nahuli, nasabat? 10 bilyon. Hindi ko alam kung ano ang pinuputok ng butse ni Inday Sara Duterte. Binabanata si Pangulong Bongbong Marcos. Kesa daw ho, hindi trabaho ng presidente ang magpa-photo ops. Nakita mo naman yung tatay niya dati. Kahit pa piso-piso lang ho ang huli, mga kababayan, panay photo ops. Di ba? Ito, totohanan po, 1 bilyon, 10 bilyon, letram B po. Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pag bilyon ang pinag-usapan, huli ng droga, 1 bilyon. Agosto. Pangalahati pa lang po ng Agosto. No? Huling buwan, 10 bilyon. Sa mga Duterte, pag napag-usapan ho yung bilyon, ang papasok sa isip mo, yung 51 bilyon. Yung 51 bilyon ni Pulong Tapos makita mo ho, mga kababayan, yung Davao, binabaha. Uy, Davao! Ay, hindi. Uy, dagat! Uy, hindi. Davao nga yan. Sinabi mo na, Davao kasi yung bahaan ninyo No? Kasi yung bahaan ninyo parang dagat Sabi daw ho, mga kababayan. Nandiyan na po si Ken Jader, 1018. Biruin nyo mga bossing. Paumpisa pa lang ho ng dating Pangulong Duterte ang ibinanat na ng ibinanat sa atin nung panahon ng 2016. Di ba? Uubusin ko ang droga sa loob ng 6 na buwan. Nangyari ho ba? Nagkatotoo ho ba? Parang wala naman. Di ba? Parang wala ho, mga kababayan. Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Ano pa daw? Bigyan nyo kami ng extension. Hindi man namin alam na ganito kalala ang droga sa Pilipinas. Isang taon na. Wala pa din hanggang sa lumabas sa Malacanang. Madami pa din mga kababayan Tingin ko nung panahon nila kasi, mas na-focus yung pulis o mas natakot yung pulis na hindi sila makakota ng huling tulak. Ano po? Siyempre, kapag kaganyan, nahihirapan manghuli ng tulak. Sige, ito. Si Bossing, ang payat No?
Tapos mukhang tirik yung mata, mukha lang pala, yung pala, meron lang palang sakit. Kung may TB lang pala, may tuberculosis lang pala, napagbintangan pa, gumagamit, napagbintangan na tulak, kawawa. Di ba? Kasi mapupush yung isang pulis na humuli kahit hindi naman nagtutulak dahil nga meron silang quota system. Mapapagalitan, baka masibak, baka mabulyawan nung kanilang hepe pagka hindi nakuha yung tamang bilang na dapat na na huli. Di ba? Oh, ganun mali ho yung estilo, mga kababayan. Biruin mo, napakadami nilang ganyang estilo, pero nagtagumpay ho ba? Hindi. Ang ending ho, piso-piso lang din po, mga kababayan, yung nahuhuli nila. Di ba? Markang Anghel, sugitan ng Finland. Meron pa sila, may pa-reward pa ho, mga kababayan. Pero doon sa reward system na sinasabi ni Bongbong, yung 500,000 na buhay, kapag buhay daw po yung suspect, 1 million pagpatay yung suspect, 2 million daw ho kapag nanlaban yung suspect, mga kababayan. Tingin ko kaya, sorry Bongo ito lang, sa nakikita ko lang, baka ho, naku, lakihan natin yung nanlaban. No? Kasi kapag nahuli yan, baka mamaya pumiyok yan. Baka mamaya tanungin niya kung sino. Baka mamaya tanungin niya kung sino baka maituro tayo. Kaya sabihin nyo, magtatagpo yan, mga kababayan, doon sa sinabi ng dating Pangulong Duterte. Binubuyo namin silang manlaban. Bakit mo kailangan buyuin? Kung buhay yung tao na yon, papasok sa oblo. Sige, ganito. Palit ulo. Kasi dyan, mga kababayan, may tinatawag na palit ulo. Sige, gusto mong lumaya. Magbigay ka sa akin ng mas malaking isda o mas malaking tao o mas malaking kung saan mo kinukuha itong 10 ipinagbabawal na gamot na ito, bigay mo sa akin yung boss mo. Palit ulo, laya ka. May ganun no? Baka natatakot, baka umabot doon sa punto na hanggang sa masaling sila at sila na yung maituro. Yari mo na yan. Buyuhin mo ng manlaban yan. Di ba, mga kababayan? Ganun pa yung naging style doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Dito lang sa mga balita na ito. Tsaka yung mga sumunod na mga balita o yung mga nakaraang balita, talon-talo na si Duterte pagdating po sa laban kontra droga Sabi ni Ken Jader, umami naman kasi si Diggs na nagtatanim sila ng ebidensya. Tapos sasabihin nyo, dyan na lang ako sa inyo, tama ang landas ninyo. Anak ng tokwa yan. Gulong-gulo na nga yung mga vlogger. Away-awayan na nga yung mga vlogger. Isasama nyo pa ako dyan. Tingnan nyo naman dito. Sa amin. Parang bihirang-bihira kayong makapanood ng mga nag-aaway na vlogger. Yung kapwa namin sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaaway namin, binabanatan namin. Wala. Di ba, mga kababayan? Peaceful dito mas maayos dito. Ba't lilipat pa kami dyan? Mukhang paubos na nga ng paubos. Nakita nyo ho? Yung entrada ng vice-presidente, mga bossing? Yung entrada ng vice-presidente doon sa Kuwait, daming security. Tapos madami din hong upuan. Ewan ko, baka mamaya magkagulo doon, magkapaluan na lang ng upuan. No, ang daming ang daming makukuha nilang upuan para ihataw doon sa kapwa nila security. Wala na, paubos na ho. Ayoko sumali dyan. Mas gusto ko ho yung madaling i-vlog, mga kababayan. Bakit to? Paano ko nasabing madaling i-vlog? Ayan, punta ka sa mainstream media. Ibinabalita nila yung mga proyekto ng Pangulo. Ibinabalita nila yung mga naging accomplishment nitong gobyerno na ito. Di po ba? Simple lang, ipaliwanag mo, andali. Di po ba? Pero doon ho, mga kababayan, sa side ng mga DDS, mahirap po ang kalagayan nila doon. Bakit to, mga bossing? Kailangan mo umimbento lagi ng balita para magmukhang magagaling yung mga Duterte.
O di ho ba? Hindi kagaya nito. O eto, 1 bilyong halaga ng illegal na droga nasabat ng PIDEA. Simple. Di ba? Paliwanag mo. Di ba? Nakikita nyo yung pagkakaiba ng administrasyon ni dating Pangulo at ngayon po ay ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya doon tayo sa mas madali, mga kababayan. Kasi mas madaling i-vlog yung may katotohanan at mayroong kang katibayan at mayroong kang sinasandalan na ebidensya versus po yung ikaw mismo gagawa ng mga kasinungalingan. Kinabukasan kalimutan na nila yan. Kinabukasan hindi na ho nila alam kung ano yung mga pinagsasabi nila. Mahirap po doon, mga bossing. Ngayon, simple-simple Oy, nakita ko doon sa balita ng News 5, 1 bilyong halaga ng illegal na droga. Mga kababayan, ito po, malalaking mga TV network po ito. Hindi po yan yung mga ABS-CBN, yung mga GMA, mga News 5. Hindi ho yan magpapasira sa isang fake news sa ibabalita nila.